Hi, good day ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-loan katanungan. Ako, may problema yata yung Gcash. Kahapon may tumawag sa akin kung nagkakaproblema daw ba ako sa Gcash ko. Medyo nga. Actually, wala naman pala. Wala naman ako transaction wala akong pera. So, hindi ko na-experience yung na-experience ng iba. Nagka-hang daw. Tama ba? Ito lang kahapon, October 9. No, sabi, ito pa, nag-message pa sa atin na may nabasa tayong message pala. Paano kaya to? May due date ako kay G-loan. Hindi kaya ako magkakaroon ng interest? Kasalanan naman nila kaya hindi makapagbayad. Tanong lang po, nakakapag-cash out na po ba kayo? Actually, hindi man ako makapag-cash out. Hindi ko siya, na-open ko siya, no? Kaya lang wala naman akong transaction sa G-loan. Yun nga lang, hindi ko matransfer yung pera ko sa GSave, CAMB, papunta sa Gcash wallet. Pero parang hindi naman ganun kalaki. Nakalagay dito, system under maintenance. We are currently upgrading our system to serve you better. Rest assured, your finances are secured with us. Please check back in a few hours. Okay na po ba ngayon yung G-loan ninyo? Yun, may isa nga lang ako nabasa ditong comment na medyo nagpanting yung tenga ko na kung ayaw nyo daw magka-interest, magbayad kayo ng maaga. Parang napaka-harsh naman nun, di ba? Di ba pwede magbayad on due date, di ba? Hindi naman natin alam na, kaya nga may due date ibig sabihin, pwede ka magbayad until the date of due, di ba? Until the last date of due or your due. Kaya hindi naman po siguro tama na sabihin natin yon sa ating kapwa, no? Na kailangan maging maingat naman tayo sa pagko-comment. Kung kaya nga may due date ibig sabihin, hindi ka pwede magbayad. Bonus na lang kung maaga ka magbayad. Hindi naman po lahat, no, ng kababayan natin nakakaalwa. Ano po? Yung iba umaasa lang din sa sahod, ano po, sa kinikita. At minsan, kayo po ba ganun din? Kapag hindi pa naman kailangan bayaran, hindi mo muna binabayaran dahil mas may kailangan ka pang paglaanan ng pera. Okay. So, pwede naman po, kung hindi po kayo nakapagbayad, pwede naman po kayong mag-appeal kay G-loan na kung i-charge niya kayo ng penalty, pwede po kayong mag-appeal na hindi niyo naman kasalanan, no, na hindi kayo makapagbayad on due date, no? And I believe very lenient naman si G-loan kapag reasonable naman po yung inyong concern. So ang dapat nung ninyong gawin ay kung sakali man na kayo po'y patawan ng penalty or late payment fee, mag-appeal po kayo sa pamamagitan ng pag-submit ng ticket sa inyong GCash Help Center. Okay po ba 'yon? Huwag po kayong mag-alala, magiging maayos din po yan. No, parang napapadalas, no? Pansin nyo, parang napapadalas yung pag-aayos nila ng kanilang system. Ngayon, pati yung mga na-jailbreak ng mga iPhone, hindi na pwedeng gamitin or hindi na magagamit ang GCash app. Sa mga iPhone na na-jailbreak, hindi lang yata iPhone, lahat yata ng phone, no, na jailbreak, hindi na pwedeng gamitin. Kasi okay naman kasi sana tong GCash Alam niyo kung bakit nagkakaganyan, guys? Dahil marami ng user ang GCash at hindi po lahat ng user ay good user or responsible user. Yung iba pong gumagamit ng GCash, ginagamit po nila sa illegal, ginagamit nila sa mga scam. Yung mga actually hindi man ako familiar pero nabasa ko lang din na ginagamit siya sa pagtanggap ng mga pera, pagpasok ng pera sa mga betting sites, no? So, tsaka pag-disburse. So, hindi siya, ang ganda-ganda ng product na to, kaya lang, ng technology na to, kaya lang inaabuso, may mga umaabuso. Ano bang bagay na maganda kapag inabuso po natin, talagang pumapangit. Ano po? Tool lang yan tool. Isa lang siyang app na pwedeng maging mabuti para sa atin or ginawa siya para maging mabuti sa atin. Pero kung gagamitin mo siya sa masama, madadamay lahat, no? Pati yung mga wala namang ginagawang masama. Ganyan naman ang tao di ba? Gumagawa ka ng mabuti, kaya lang may ibang tao na ewan. Anyway, ganyan lang po. Kung may due date po kayo sa GCash, sa G-loan, pwede po kayo magbayad sa pamamagitan ng Pera Hub, ng Bayad Center, I believe pati sa Metro Bank, pwede rin po kayo magbayad. Hanapin nyo lamang po yung Fuse Lending Inc. na biller. No, Fuse Lending Inc. Nung nakaraan ang ginamit kong contract number ay yung aking GCash number, yung 09 blah blah blah. Ngayon, I don't know, I'm not sure kung pwede mo na rin magamit na loan account yung contract number sa inyong G-loan.
Kung hindi mo ma-access ang iyong G-Loan, pwede kang mag-open ng iyong Gmail. Nandiyan naman yung detalye ng loan disbursement ng G-Loan. Nandun yung contract number. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.